Hello mga inay, isang magandang araw sa ating lahat. Nandito na naman ang iyong ina Marites. Magkwekwento na naman sa buhay-buhay. Walang katapusang kwento-kwento. O ayan, sisimulan na natin. Minsan nga pala sa buhay natin guys, no, dumarating ang pagkakataong mga panahon or sitwasyon na nawawalan talaga tayo ng pag-asa. Lalo na pag tayo ay financially struggling, uh, ang hirap talaga mag-isip kung saan ka kukuha ng pantustos sa pang-araw-araw na mga gastusin, lalo na kung ikaw ay nawalan ng hanap buhay, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng negosyo, nalugi ang negosyo. Grabe talaga ang struggle guys pagdating financially, lalo na kung marami kang utang na binabayaran. Pero ang Diyos talaga guys, hindi talaga siya nagpapabaya sa atin. Kahit nga ako nung isang araw na naisipan ko talaga na umutang sa aking mga kaibigan. Pero wala talaga guys, kasi mahirap din ang buhay ngayon, mahirap umutang, lalo na kapag kapera yung inuutang mo. Mahirap kasi marami ring mga pangangailangan yung mga kaibigan natin na hindi rin natin alam, struggle din sila sa pagdating sa pera, financially, no? Uh, Chinat ko yung kapatid ko. Sabi ko sa kanya na hihiram sana ako ng pera na pangpuhunan na naman kasi nauubos na naman yung puhunan dahil sa maraming utang na bayarin at sa gastusin sa bahay. Ang hirap talaga guys pag marami kang binabayaran, nauubos yung pera mo sa kakabayad lang ng mga utang. Kahit nga nagtitipid ka na, wala pa ring nangyayari sa sa puhunan mo. Pero siguro darating din yung time na matatapos din ito. Yun nga guys, nawawalan na ako ng pag-asa dahil hindi naman nag-reply yung kapatid ko. Wala na, natapos na lang yung isang araw na nag-aalala ako sa bukas na wala na talaga paano na ako makakabayad ng utang, paano na kami makakasurvive, ganun. Pero ang Diyos talaga guys, hindi talaga siya nagpapabaya. Nung gabing yun, natulog ako, nakatulog na lang ako sa kakaisip, tapos pagising ko, meron na lang chat yung kapatid ko na, meron akong sa'yo, papadala sa'yo. Kaya yung Diyos talaga guys, sabi ko, hindi talaga siya nagpapabaya, no? Yung, ang Diyos hindi talaga siya nagpapabaya sa atin kahit dumadating na yung time na wala na talaga tayong pag-asa. Tapos ng time na yon, so kinabukasan, kinuha ko na yung padala ng kapatid ko, pinambili ko na ng mga ng mga goods para itinda naman kasi nagtitinda nga kami ng mga lutong ulam, snacks, mga snacks, ganyan, tapos mga lutong ulam. Yun yung namin ngayon, hanap buhay namin sa ngayon. Tapos parang parang meron na lang mga tao na sasabihin sa'yo na, kumuha ka na lang dito ng goods, lutuin mo ito, tapos kinabukasan na lang yung bayad. Kaya parang na-amaze ako guys, na-amaze talaga ako sa sa ginagawa ni Lord sa atin, no, na kahit wala na talaga tayong pag-asa, meron talagang mga taong mabubuti ang loob na tumutulong pa rin sa atin. Dahil kagaya ko, wala na talaga akong puhunan, pero meron talagang mga tao na kahit mahirap din sila, meron ding
mga puso, no? Na tumutulong kahit naghihirap ka na. Nahihirapan din sila pero tumutulong pa rin. Sila talaga yung angel na pinadala ni Lord na kaya kung kagaya kayo sa akin na dumadanas din ngayon ng kahirapan, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi ang Diyos hindi talaga nagpapabaya sa atin. Thankful talaga ako sa mga taong tumutulong sa mga katulad natin na naghihirap. Kaya totoo talaga yung sinasabi ng Diyos sa atin na huwag kang mag-alala dahil tutulungan kita. Hindi man ano yung verse na yun, hindi ko man talaga ma-perfect yung verse na yun dahil hindi naman talaga ako nagbabasa lagi ng Bible, pero ano, totoo talaga yung sinasabi ni Lord na hindi talaga niya tayo papapayaan. Kaya lagi na lang tayong manalig sa Diyos, no? Dahil kahit anong gawin pa nating pag-aalala sa mga problema natin, kahit anong gawin nating pag-aalala, wala namang mangyayari kung lagi na lang tayong mag-aalala. Parang sasakit lang yung ulo natin, sisikip yung ating mga dibdib. Wala naman tayong mapapala doon. Kaya kung mas mabuti pa siguro guys, manalig na lang tayo sa Diyos at mag-seek ng mga tulong sa ating mga kakilala, ating mga kaibigan na maaasahan. Pero maano mo talaga, ma-identify mo talaga guys kung sino ang totoong kaibigan mo kapag naghihirap ka na or nangangailangan ka ng tulong. Ma-identify mo talaga guys kung sino ang totoong kaibigan mo. Makikilala mo kung sino ang kaibigan mo kapag naghihirap ka. Dahil sila yung tumutulong sa'yo, hindi man financially, pero nag-cheer sila sa'yo. Sasabihin nila, okay lang yan, kaya mo yan. Pero yung mga hindi mo totoong kaibigan, guys, lalayuan ka nila. Hindi na yan sila papansin sa'yo. Kaya, i-cherish natin yung mga kaibigan na natitira, yung mga totoong kaibigan natin. At saka, wag tayong mawala ng pag-asa. Mag-pray lang tayo sa Diyos para i-bless niya tayo. Marami namang, kahit naman hindi tayo financially stable, pero at least guys, marami pa rin namang blessing na binibigay si Lord sa atin. Kahit nga pagising natin, gumigising pa rin tayo sa umaga. Magpasalamat na lang tayo dahil buhay pa tayo. Yung pamilya natin malusog. Kumakain pa rin tayo 3 beses sa isang araw. At least walang nagkakasakit sa pamilya. And nagsusurvive pa rin tayo everyday. Kaya ako, malaki talaga ang pagpapasalamat ko kahit ganito na naghihirap kami ngayon, pero malaki pa rin ang pagpapasalamat ko sa Diyos, lalo na dahil napoprovide pa rin yung mga needs namin. Kahit dumadating na talaga sa puntong walang-wala ka na talaga, pero nakaka-survive pa rin. And thank God for all those things, for all those blessings. Kaya kayo rin guys, huwag kayong mawala ng pag-asa kahit mahirap tayo. Sabayan lang din natin ng tiyaga at ng pagpupursige na malalampasan din natin ang mga
problema natin. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Maglalaba pa ako. Bukas na rin ang chika. Bye!